Binisita ni Pangulong Duterte yung mga nasugatan sa pagsabog sa Ilongos, Leyte nitong Miyerkules. Kinumpirma naman ng alkalde ng Ilongos na may ideya na sila kung sino ang posibleng salarin. Mula sa Ilongos, Leyte, nakatutok live po ito. Mav Gonzales. Mav? Mike, ang takot at lungkot na naranasan nga ng mga taga rito sa Ilongos, Leyte dahil sa pagsabog nitong Miyerkules ng gabi ay naibsan kahit papaano sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nasugatan kanina. Maraming tao ang nagabang sa labas ng Hilongos District Hospital kaninang umaga para masulyapan si Pangulong Duterte. Mahigpit ang seguridad sa lugar. Bukod sa mga pulis, may mga tauhan ng Philippine Army at K9 units. Pagpasok sa ospital, inikutan ng Pangulo ang mga biktima ng pagsabog at inabutan ng sobre at cellphone. Pinagmano pa niya ang isang batang biktimang napangiti sa kabila ng pinagdaanang trauma. Pagsabog, nabitawan siya. Tapos yung papa niya nahagis. Tapos hinanap siya ng papa niya. Tapos nakita niya may dugo na. Nagpasalamat po ako na tinulungan nila kami. Pasado alas 9 ng gabi nitong Miyerkules nang sumabog ang dalawang improvised explosive device sa Hilongos Plaza habang may amateur boxing match. Mahigit 32 ang sugatan. Maayos na ang kanilang lagay ngayon, kabilang ang 5 buwang buntis na si Giselle. Mabuti naman po. Okay ra. Ano pong pakiramdam ninyo binisita kayo ni Presidente? Hindi kay. Kasi po, Binigyan kami ng pera. ipinakita rin sa Pangulo ang fragments ng IED na ginamit na pampasabog. Bago umalis, siniguro ni Pangulong Duterte na ginagawa ng AFP at PNP ang lahat para makilala kung sino ang nasa likod nitong pagpapasabog. Tinitingnan na rin kung may nakuhanan itong CCTV dito sa May Plaza na makakapagturo kung sino ang suspect o mga suspect. Salig lang mo kay ako na'y kasulti ninyo. Nagatrabaho na sila and they would protect you. I hope. May lead po tayo. Pero I cannot divulge it at this point of time for national security. Meron tayong augmentation dito, then we are intensifying our conduct of checkpoints, implementation of curfew hours. Mike, sa ngayon patuloy ang investigasyon para makilala at maaresto ang suspect dito sa pagpapasabog. Doon sa initial na investigasyon, ang 81mm mortar na ginamit ay maitutula daw doon sa mga ginagamit ng teroristang grupo na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Mike? Maraming salamat, Mav Gonzales.